Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lormo Novales Sarmiento. At sa araw na to, ang topic ko ay Divine Justice. Warning to all anti-Duterte. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo at ang ating misyon ay sumunod sa yapak ni Jesus na magbahagi ng katotohanan. At ang katotohanan ay ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Kung kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang katotohanan, ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo na ipinapako at pinapatay sa krus. At ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ni Jesus, na siyang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Ang katawan ko ay templo rin ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus, "But you will receive power once you receive the Holy Spirit." Sa pagbabasa ko ng Biblia, ng paulit-ulit, tinanggap ko ang Espiritu Santo sa puso ko na siya ang Diyos, Ama ng aking kaluluwa, na siyang gumigising sa akin na parati kong kasama. At ang Espiritu Santo rin ang nagpatotoo para makilala ko kung sino nga ba si Jesus at kung sino nga ba ako, kung bakit ako umiiral dito sa mundo. Si Jesus honestly ay Mesiya, Espiritu, ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Jesus ay hindi totally tao lang, kundi Espiritu siya na anak ng Diyos. Dahil ang ama ni Jesus ay Espiritu at hindi tao, at ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay gisingin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na natutulog, natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na gumigising sa atin, na nagbibigay ng buhay sa atin kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Sinabi ni Jesus, suriin niyo ang bawat espiritu kung ito'y nasa panig ng Diyos. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na iyong sasambahin sa iyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Bawat katawan nating mga tao, maging ang katawan ni Jesus, ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Diyos, Ama, na nagsugo kay Jesus, ang nagbibigay ng buhay kay Jesus, na siya ring nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At sinabi ni Jesus na sa huling panahon kung ano ang magaganap. Sinabi ni Jesus na kapag nakikita nyo na to, malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ni Jesus na magkakaroon nga ng mga gera, ang mga bawat nasyon, which is nangyari na yan. Magkakaroon ng mga lindol, ng peste, ng mga kalamidad, ng taggutom, sa iba't ibang panig ng mundo. At sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ang lahat ng ito ay magaganap muna bago pa ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang ebanghelyo, yung salita ng Diyos, at yun na ang katapusan.
Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, maraming mga tao ang magiging maibigin sa kanilang sarili at sa pera kaysa sa ibigin ng Diyos. Honestly, ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo at alam ko sa puso't isipan ko na kaya ako nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na parati kong kasama na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang katotohanan kung bakit ang topic ko ngayon ay Divine Justice, Warning to all anti-Duterte, dahil ang katotohanan, ang katawan ni Tatay Digong ay templo din ng Espiritu Santo. Sinabi ni Tatay Digong sa mga pare na mga bulaang propeta na sumasamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan, na iniidolo ang kanilang sarili na silang tawaging Father na amang espiritual, sinabi ni Tatay Digong sa mga pare na my God is not your God. My God is a perfect God and full of common sense. At sinabi ni Tatay Digong sa mga pare, your God is stupid and don't have common sense. Which is ikinagalit yan ng maraming mga Romano Katoliko na doon sumasamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At iniidolo ang mga pare, ang kanilang father na amang espiritual. Ang hindi nalalaman ng mga taong ito, maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin, ang siyang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa akin, na nagbibigay rin ng buhay kay Tatay Digong, na parating kasama ni Tatay Digong, ang may pag-aari ng kanilang buhay. At tayong mga tao, wala tayong maitatago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang lumalang sa atin, sa sinapupunan ng ating magulang. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Dahil honestly, maraming mga tao ang nag-aaway-away, gawa ng mga material na bagay, gawa ng pera, at hindi nila iniibig at pinapahalagan ang kanilang mga kaluluwa dahil pera ang kanilang sinasamba at iniibig. Kung kaya yung kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, ay kanilang kinakalaban gawa ng kasakiman sa mga material na bagay. Tayong mga tao ay binigyan lang ng pansamantalang buhay ng Espiritu Santo. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. At sa paglisan natin dito sa mundo, ang tanging kaya natin lang bitbitin at dalhin ay ang ating kaluluwa. Ang ating katawan, ibabaon lang yan sa lupa o susunugin. Dahil ang katawan na walang espiritu ay patay na. So wala nang halaga ang katawan ng tao kapag wala na itong kaluluwa sa katawan niya. Ang kaluluwa natin ay espiritu na siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Na siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At alam ng Espiritu Santo kung sino ang mga tao, kung sino ang mga kaluluwa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na naging tapat sa Kanya. Si Tatay Digong, nung siya ang naging Pangulo sa ating bansa, layunin niyang lupigin ang mga kampo ng kadiliman na silang masasama, na silang mga korap, na naghahasik ng kahirapan sa ating bansa. Inayos ni Tatay Digong ang pamumuhay ng mga tao. Pinagaan niya ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Maraming mga batas na ipinasa si Tatay Digong. Yung passport na dati 5 taon lang, ginawa niyang 10 taon. Pati yung mga lisensya. At marami siyang ipinatayo ng mga infrastruktura
para maging maayos ang pamumuhay ng maraming tao sa ating bansa. At marami si Tatay Digong na nasagasaan, lalo na yung ang negosyo nila ay droga. Dahil si Tatay Digong galit yan sa droga. Ayaw niya ng droga sa ating bansa dahil maraming pamilya ang nawawasak at nasisira ang buhay gawa ng droga. At gawa ng droga, maraming mga kabataan ang gumagawa ng krimen, nagnanakaw, pumapatay, nangre-rape, at nagiging salot sa lipunan. Marami si Tatay Digong na mga negosyante na nasagasaan sa kanyang pamumuno nung siya ay presidente pa. Una sa lahat, napasara ang ABS-CBN. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming mga artista sa ABS-CBN tulad din na Vice Ganda, ni Kim Chiu, na nakikisawsaw sa politika. Dahil mga aso silang ulol, mga bangaw na aso ng ABS-CBN para manggulo sa politika. Pero itong mga tanga na to, sina Vice Ganda, yung sina Kim Chiu, hindi nalalaman ng mga tanga na mga yan na ang katawan nila ay templo ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng kanilang katawan ay ang Espiritu Santo rin. Wala kang pwedeng itago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay. Ay ang bakla na si Vice Ganda, honestly, na tagatahol ng ABS-CBN, ay demonyo sa mata ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni Vice Ganda, na templo ng Espiritu Santo, ay binaboy ni Vice Ganda sa kamunduhan at kalaswaan. Nilitoke niya ang katawan niya na siyang sagradong tahanan at templo ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kagustuhan. Namuhay siya sa kasinungalingan at pagkukunwari. Pumatol siya sa kapwa niya lalaki na hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, yung pagpapakidnap kay Tatay Digong at gusto nilang i-impeach si Sara Duterte para mapatalsik si Sara Duterte sa politika dahil yung mga politiko na nakatayo sa ating bansa, yang si Bongbong Marcos, sina Romualdez, yang sina Tito Soto, sina Lacson, sina Erwin Tulfo, mga kampon lahat yan ng kadiliman na ganid sa kapangyarihan. Ang hindi nalalaman ng mga ulupong na to, itong sina Lacson, sina Tito Soto, yang sina Bongbong Marcos, sina Trillanes, Leni Robredo, sina Risa Hontiveros, lahat ng mga pingklawan na naging kaisa ni Bongbong Marcos, mga ulupong sila sa mata ng Espiritu Santo. Na ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas, na silang mga traidor at hudas sa gobyerno. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang misyon ko ay magbahagi ng katotohanan. Dahil ang labanan naman dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Ang nagaganap ngayon sa ating bansa ay bukas na aklat sa mata ng Espiritu Santo. Na naglalaban na yung mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa kanya at ang mga anghel ng Espiritu Santo na hindi nakikita ng maraming tao. Dahil maraming tao ang patay ang kanilang buhay espiritual at hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At ipinahayag ni Jesus ang katotohanan. May kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin ng Espiritu Santo. Yaong mga anti-Duterte, honestly, lahat sila yung mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Yang si Leila de Lima, wala siyang pwedeng itago sa Espiritu Santo. Dahil yung katawan niya, templo rin niya ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na si Leila de Lima ay puta at talanding babae. May Junelia na tinatawag. Kaya siya
pinagtatawanan ng tao. Dahil isa siyang leader sa ating bansa na maruming babae. Na nagmamalinis ang puta na hindi naman niya alam, tambak ang kasalanan niya sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay. Dito sa social media, kahit sa Facebook, marami akong ipinopost patungkol sa Holy Spirit at patungkol kay Tatay Digong. Maging kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, sinasabi ko na crooked president, traidor, na hindi niya alam na may hawak ng buhay niya yung Espiritu Santo. Maraming mga trolls akong naka-encounter sa Facebook at maraming mga anti-Duterte rin na nanlalait kay Tatay Digong. Sinasabi ng mga tanga na si Tatay Digong daw ay demonyo dahil minura ni Tatay Digong ang Diyos. Pero yung mga tanga na yon, ang pinakinggan lang nila ay yung salita na narinig nila. Pero hindi nila narinig yung sinabi ni Tatay Digong na una. Kaya liliwanagin ko ngayon ang sinabi ni Tatay Digong. My God is not your God. My God is a perfect God and full of common sense. Yung Diyos ng mga pare na minura ni Tatay Digong, mga tanga yun at walang common sense. Dahil hindi nila alam ang katotohanan na yung kanilang katawan, templo rin ng Espiritu Santo katulad ng katawan ni Tatay Digong. At ang Holy Spirit, ang perfect God, na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol na nanakop sa ating bansa. Ito yung katotohanan. At ang mission ko ay magbahagi ng katotohanan. Si Tatay Digong ay isang spiritual warrior na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Si Tatay Digong ay espiritong mandirigma at ang Espiritu Santo na parati niyang kasama ay ang isang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa kanya. Mawala man si Tatay Digong dito sa mundo, ang kaluluwa niya makakapunta sa langit dahil ang kanyang kaluluwa, ang Espiritu Santo ang parati niyang kasama na nagbibigay ng buhay sa kanya. At yung mga taong galit na galit kay Tatay Digong, yaon yung mga taong demonyo na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo na parating kasama ni Tatay Digong. Kaya yung sina Bongbong Marcos and Romualdez, kahit magtago pa kayo ng mga putang ina ninyo, sa anglo-palo pa kayong magtago, hindi kayo makakaligtas sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari rin ng inyong buhay. Darating ang araw, lalagutin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Mamamatay rin kayo. Ako, pag nilagot ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan ko, tapos na ang mission ko. Ang ipakilala siya na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Pero yung sina Bongbong Marcos, pag namatay ang mga yan, yung sina Romualdez, sina Leila de Lima, sina Reza Hontiveros, lahat ng mga anti-Duterte na galit kay Tatay Digong, anis na lahat ng kaluluwa nyo sa impyerno mahuhulog. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo, dahil hindi si Tatay Digong ang unay nyong kinagalitan, inalipusta at winalangya. Kundi mismo ang Espiritu Santo rin na parating kasama ni Tatay Digong na nagbibigay ng buhay sa kanya. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa akin ng buhay, ang siyang nagsasalita para magbahagi ng katotohanan. At ang mission ko ay itaas ang pangalan ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong, na nasa katawan ko, ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Hindi nyo kayang wasakin at sirain ang kaluluwa ni Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay isang anghel ng Diyos dito sa lupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. At ang Espiritu Santo ang gumagabay kay Tatay Digong ay ang siyang faithful God at perfect God na pinakikilala niya. At kayong mga pari na mga ulupong, na iniidolo nyo ang mga sarili nyo na kayong tawaging Father dito sa lupa, talaga sinasabi ko sa inyong mga ulupong. Sa oras na lagutin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayong lahat ng mga pari.
At ang iniidolo yung Pope sa Roma, demonyo yan. Hindi yan nakahihigit sa Espiritu Santo, nananahan sa katawan ko, nananahan din sa katawan ni Jesus, na siya ring iisang Espiritu, nananahan sa katawan ni Tatay Digong. I am a spiritual warrior of the Holy Spirit as well. The Holy Spirit who is always with me is my Creator, God and Heavenly Father, who has called me to create this book para ibahagi ang Ebanghelyo sa buong mundo. Na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat nating sambahin, ibigin, ng higit sa lahat at parangalan. Sapagkat ang Espiritu Santo ang isang Diyos na gumigising sa ating mga tao at hindi ang mga ribolto santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi rin ang pera. Ang pera, ginawa lang yan ng kamay ng tao. Ang ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, ginawa rin lang yan ng kamay ng tao. Ang ating katawan, nabuo yan sa sinapupunan ng ating ina. Na nilikha ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang gumigising sa atin, na nagbibigay ng buhay sa atin, ay narito sa ating mundo. Siya yung umiira. Lahat na nangyayari ngayon sa buong mundo, bukas na aklat yan sa mata ng Espiritu Santo. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, ang lumalang ng langit at lupa. Siya ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, na winalangya ng mga pare, na yung sinugo ng Holy Spirit, si Jesus, ay ipinapako nila at pinapatay nila. Pero hindi naintindihan ng mga paring tanga na walang common sense, ng Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng kanilang buhay. Narito na tayo sa huling panahon. This is the final judgment of the Holy Spirit. I am the masterpiece of the Holy Spirit, born in the Spirit of the Holy Spirit. The Holy Spirit who is in me is the Father who was sent to Jesus Christ, is also the Father of my soul, who gives me the authority to speak on His behalf, to speak the truth in the whole world, that He is the only one God that we humans should honor, praise, worship, and glorify in our body, mind, heart, and soul as our Creator and Heavenly Father, so that we will become one body and one spirit of Jesus Christ, born in the Spirit of the Holy Spirit as the child of God. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at kung kayo ay may natutunan sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo at layunin yung maligtas ang inyong kaluluwa, sumubaybay kayo sa aking dito sa YouTube channel para mas lumago pa ang inyong kaalaman patungkol sa buhay spiritual. Honestly, si Tatay Digong is a hero, a spiritual warrior of God, and all the anti-Duterte are all hypocrites and demons of Satan. And if you all hypocrites will not repent and seek for pardon of the Holy Spirit, once the Holy Spirit takes the soul away in your body, you will all perish and you will all die with your sin, and your soul will go to hell. Because the Holy Spirit will not forgive your sin and not recognize you as His child. Thank you for your listening, and till next time. Bye!